Meron din po mga nagsasabi na ang dahilan kung bakit nagpatawag na ng special session ng Pangulong Marcos Jr. is parang may numbers na daw po to really oust Senator Alan Peter Cayetano. Ano pong reaksyon nyo doon? Well, meron nga ganon, DJ Chacha, ng mga balita, pero I'm not privy to that. Basta ang alam ko, magkakaroon ng session tomorrow, and full force kaming new majority na 12 mag-attend. Kasama na rin nagsalita naman sa media, si Senator Joel. So, I don't know with the others, sana mag-attend din yung iba. Hopefully, we're hoping, keeps our fingers crossed, na baka meron lumipat sa amin at mahimasmasan at magiging 30 na kami. So, Yun ang padala okay. Pero ngayon po ba may usapan na talaga ang block nyo po, Gatchalian Block, with Senator Joel Villanueva, kung siya po ba talaga ay may pagtawid na gagawin bukas or hindi pa natin alam kung ano talagang desisyon niya? Tama ka dyan, DJ Chacha. We don't know yet kung ano talagang desisyon niya, but ang alam namin, sigurado tayong lahat na siya yung atin. Kung siya ililipat sa amin o hindi, yan ay hindi ko masisiguro. Depende lang siguro kung sino mga nakikipag-usap sa kanya. Maaring meron siguro sa mga kasamahan ko na nakikipag-usap sa kanya, pero hindi ko alam kung sino mga yon. Okay, may nakikipag-usap po sa kanya, though di nyo ma-confirm sa amin kung sino yon. But aside from Senator Joel Villanueva, meron pa po bang iba na posibleng lumipat sa Gatchalian Block? Again, I'm sorry. Medyo mahina ako sa mga balibalita sa Intel report. Inaasahan namin na sana hindi lang isa o dalawa kung meron nilipat para mas maganda kung 14 majority kami. Sa ngayon, merong mga pagdarasal kami na tomorrow merong isa man lang sa kanila ang lumipat para maging 30 na kami at makapag-elect na kami ng Senate President sa katauhan ni Sen Win Gatchalian. Okay, so ang sure, si Senator Joel will be there, yung ibang mga senador will also be there, pero talagang hindi pa klaro kung ano po ang mangyayari bukas. Pero Senator Raffy, magkakaroon na ba ng tuldo kung sakali man dito po sa dispute sa Senado, sa mangyayari pong Senate session bukas? Yeah, kung may lilipat sa amin tomorrow na isa lang kailangan namin, then matutulukan na ito nangyari mga skandalo sa Senado na nakakaya na. And like I said earlier, we're just praying na sana merong mahimasmasan yan at lumipat na. Dahil nakikita nila, kung sino man yun, nakikita niya na hindi na maganda ito nangyari sa Senado, itong kaguluhan na nagaganap at malaking kahiyan sa taong bayan. Oo. Senador, kung feeling nyo po hindi pa rin matatapos yung dispute sa Senado bukas, ibig sabihin yung mga kailangan gawin din ng Senado, hindi pa rin ninyo matatapos sa mga susunod na araw. That is exactly correct. Ito nga ang pag-uusapan namin, kami na paano kung pagdating tomorrow umattend si Senator Alan Cayetano at si Win at mag-aagawan sila doon sa podium. Ano mangyari? So we were just talking in jest. So sabi namin, siguro kausapin natin yung Sergeant of Arms para awatin silang dalawa at of course papaupuin natin kasi sino talaga yung karapat-dapat na yan ay sa si Sen Win Gatchalian. So there's a possibility na ganun po yung mangyari? Pwede. Alam mo naman, si Senator Alan Peter Cayetano kaya nang gawin ang mga naisip natin na hindi kayang gawin ng isang normal na tao. Opo, medyo sorry ha, nagulat din ako sir na kasi syempre ayaw naman natin na ganun ang mangyari, hindi po ba? Kung magkaroon po ng number 30 na bukas ang Gatchalian Block, hindi naman siguro mukha naman tatanggapin na po ni Senator Alan kung sakali. Well, sabi niya mag-resign na raw siya, gusto niya mag-resign. In fact, there was a time na nasabi niya sa media sana magkaroon ng 13 para bumaba na siya. But knowing Alan, I'm not gonna take his word for it because you know Alan is battle-tested, battle-hardened, seasoned veteran when it comes to scandalous warfare. So hindi natin alam kung ano yung gagawin niya bukas na baka hindi niya matanggap yung mga pangyayari na dapat tutuldok na sa problema dyan sa Senate. Well, hopefully we're praying na dapat he'll give way pag nakita niyo na 30 na kami. May balita po ba kung pupunta ang Cayetano Block bukas? Wala kaming balita kung pupunta yung Cayetano Block. Ang balita lang namin na sigurado ay si Joel. Pero mayroong mga pasabi ata si Sen Loren, mukhang atin siya. Pero ang pagkakaalam din namin, siya mag-attend lang at hindi para bumoto or something to that effect. So malabo po yung pagtawid ni Senator Loren Legarda? Malabo pa sa putik.
Hindi, Bakit hindi pa naman, talaga- Senador? Bakit naman po, Idol? Bakit? How would I say this? Well, una, ito sabihin ko, I believe Alan is highly intelligent and very smart. Yeah. Kaya lang, ginagamit niya sa hindi maganda yung kanyang pagiging smart. At paano ko sabi, she's very intelligent, very smart. Nabudol niya sila Loren at ibang mga kasama niya na these senators, they're known to be intelligent as well, level-headed at decent senators. Naloko niya. In fact, si Loren nga pala, okay, ito may kwento ko sa inyo. So, hindi chismis to. Nung that fateful day na magkaroon ng changeover, Loren really was thinking na siya yung ma-elect na Senate President, hindi si Alan. Si Alan mag-enroll sa kanya at boboto siya. Kaya na before that happened, nakausap ako ni Loren. Sabi ni Loren sa akin, in passing na, bakit hindi ba kayo, okay ba sa'yo na magkaroon ng Senate President na babae? Hindi ko pa alam na meron po siyang pahiwatig. Sabi ko, okay, wala namang problema. Kaya nga kung makikita niyo sa video, nung araw ng karumbotohan, di ba nagtayuan, taasan ng kamay. Tinitingnan ni Loren kung sino-sino ang mga bumoto, kung meron silang numbers. Kasi kung wala, baka she will stay independent. Kasi for her, she's been had. So nung nakita niya na 30 na, sige na nga, boto na nga lang. Pero kasi tuwing mga meeting nila ata, I believe, nagaganap sa bahay ni Loren. So Loren was really expectant. She was really expecting na siya yung ibotong Senate President. Kaya lang, she'd been had by the wise and smart Senator Alan Peter Cayetano. So if that's the case, may possibility lumipat siya kung sinasabi niyo pong nabudol siya ni Senator Alan. Hindi na kasi ang kay Loren yung bang it's a point of no return. The Rubicon has been crossed. So wala na siyang choice. Panindigan na niya kasi nandiyan na rin lang yan. Ganun din siguro sa tingin ko pag-iisip. Hindi kaya ma-realize po niya na para rin matigil na yung Senate impasse, lipat na lang po sa kabila para hindi lang 13 ang meron na numbers, 14 pa kung sakali. Alam mo, DJ Chacha, yeah, maganda yung point mo. In fact, talk to some senators na pagod na sila, ayaw nila nangyaring kaguluhan. They're not happy. In fact, I even talked to Senator Mark Villar a couple of weeks ago. Yung sa telepono lang, kumustahan lang. At sabi niya, hindi na maganito nangyaring kaguluhan. Sana magkaroon ng tuldok to, sana matapos na to. Everybody, except of course for Alan and maybe some senators, but most of the senators, kasama ni Alan, they know they're fighting, they're not their own wars, but gera ni Senator Alan ang pinagdalaban nila. Opo. Pero Idol Senator Rafi, di ba ngayon ang actual status ni Ginoong Cayetano ay senator siya, plain and simple? Di ba siya ay inalis na sa pwesto nung huli niyong sesyon kung saan po nag-declare kayo ng all positions vacant? That is correct. Ordinary senator lang siya, tulad ko. Kasi all positions vacant. Ibig sabihin, pati yung Senate presidency na pwesto niya, tanggal na rin yun. At although majority kami 12, pero hindi pa rin matatawag na Senate presidency win kasi kailangan ng 13. Oo nga po. Pero sa ngayon, so, kumbaga, legally, sa inyo pong panig, wala na siyang karapatan para mag-preside bukas. That is correct. Thank you. Very good. Excellent point. However, again, knowing Senator Alan Peter Cayetano, ginagawa niya yung mga bagay na kahindik-hindik na hindi na natin akalain na magagawa ng isang normal na senador. Yun nga. Pero we're ready for it in case na siya ay magwala, if you will. At hindi niya matanggap yung kanyang pagkatalo at kami naging 13 at siya mag-skandalo. Ready naman yung OSAA to deal with that scenario. Okay. Alright, opo. Sige nga po. So, we sincerely hope and pray, no, na ito po ay marisolba like gentlemen, di ba? Opo. And statesmen ng ating pong Philippine Correct. Senate. So, Senator Idol Rafi, meron umanong paramdam na yung dalawang magkapatid, babae at lalaki, Camille at Mark Villar. At meron ng mga usapan daw. Kaninyo, mahina ang intel ninyo, pero meron ba kayong naulinigan ng ganong balita na bukas kasama na sila sa lilipat sa new majority?
Bilib nga ako sa iyo, Ted, palagi kitang pinapakinggan at pinapanood. Malalim yung intel mo. Pero unfortunately, hindi kasing lalim intel ko sa intel mo. Wala akong alam na yung dalawang magkapatid ang nalilipat. For me, I would say 90% hindi sila lilipat dalawa. Okay. 90%. 90%. Sige po. Pero yung Villanueva, 90% lilipat na sa inyo. 50-50. Siguro. So, abangan pa natin. Abangan pa. Okay, sige. Pwede, abangan. Opo, Tomorrow. we will respect that. Sige. So, Senator Idol Rafi, ang order po, ang proclamation po ni Presidente, 1 day lang na special session ito. So, dapat matapos nyo lahat ito. That is correct. Yung 7 priority bills, matatapos namin. Kasama na po dyan yung pag-convene ng Commission on Appointment. Kawawa naman yung 5 generals na nabimbing yung kanilang promotion. Tatapos namin by 3 or 4 o'clock ng hapon, senior day na ulit kami. Okay. Kaya 9 o'clock, maaga kami mag-umpisa. 9 a.m. mag-umpisa na kami tomorrow. Okay. So, bukas po ang special session, umaga ang simula. Umaga, 9 a.m. Up to 3 or 4 p.m. 5. Tatapusin namin yan. Yeah, the whole day. And then, senior day na po kayo ulit, no? Senior day na ulit after that. Alright. Apo. And then, ang balik po ninyo ay SONA na. So, Sir, Senator Idol Rafi, kahapon po No, nagsubmit... that's not July 6. July July 6. Kasi Okay. yung sa impeachment proceeding. Sa impeachment court po, no? Ang convening of the impeachment court. So, yun nga po. Right. Naibigay na po sa inyo ang lahat ng individual copies ninyo ng articles of impeachment para po sa pag-aaral ninyo. Yes, naibigay na. Binabasa na namin. Marami na akong ginagawang consultations sa mga legal minds, sa mga abogado, mga former justices. So I been doing the rounds and consulting so many legal minds kung paano ang magiging diskarte ko pagdating doon sa impeachment articles of impeachment ko at binibigyan nila akong guidance kung paano attacking gagawin ko. Opo. Paano pagbasa ang gagawin ko. Opo. And then, sa ngayon po, doon sa usapin po ng bilang ng mga senador, yung pong threshold ng bilang, meron na ho ba kayong kaisipan doon ng 24 senators and then kailangan po ng 16 votes to acquit at basically yun at yun po lamang, wala nang ibang kaisipan po, gagaya ng dapat 22 lang ang bibilangin kasi yung dalawa daw most likely hindi nga makakasipot po sa impeachment trial? Tama ka dyan, Ted. Sa ngayon, 22 senators lang kami kasi alam niyo naman, si Bato, hindi natin malamang kung saan siya. Definitely magtataguyan, hindi siya mag-attend sa impeachment hearing. And then yung isa nakakulong. So 22 senators lang ngayon. So, sinasabi sa batas, 2/3. Wala naman sinabing 16. Hindi naman definite yung batas na nag-specify na 16. If there's, sa batas na Constitution, it should be 2/3 of the whole bilang ng senador. So, sa ngayon 22, kung i-2/3 mo 22, that's 14.6, which is equivalent to 15 senators lang. Hindi na 15 senators as opposed to 16. So, 15 lang talaga. Okay. Kung akong tatanungin mo, in my humble opinion, to convict. Okay, that's yung nga po no, itong mga schools of thought na ito mainam na maaga rin pong mapag-usapan kasi nga sa sitwasyon na inyong kakaharapin kung magsimula na po ang impeachment trial. Will that issue be, anong tingin nyo, must that be resolved on the very first day of ng convening of the impeachment court? Or what do you mean may result? May result tungkol dun sa bilang kung ilan ang yes. kailangan? Opo. Kung 24 ba ang threshold o 22? Hopefully that will be discussed. Isa sa mga topic na pag-uusapan yung threshold ba 22, bibilangan o 24. Pero like I said, marami mga legal minds nagsasabi, dapat kung sino lang yung present, kung sino makapag-attend. Kasi it's not fair na papayagan natin bumoto yung mga hindi kayang umattend ng hearing. So hindi nila alam kung ano nangyari doon sa proceedings, sa impeachment trial. So why would they be allowed to vote? Kaya hindi man sila naka-attend, wala yung presence nila during the trial itself. Opo. So dapat hindi bilang yung boto nila. Okay, sige po. So ito ho kasi ay kumbaga it's a developing issue na palagay ko po marami pa po mga kaisipan lilitaw bago magsimula po ang actual na first day po ng trial ng impeachment court, no. Senator
Sa ngayon po na nagdeklara kayo ng positions vacant, although may mga chairmanship na po na naibigay sa iba't ibang mga miyembro ng majority, bukas ho ba kasama na po yung buong komposisyon ng mga komite para ho makapag-function na po kayo? Meaning all the members kaya ho manominate na bukas? That is precisely like, not the members, siguro chairmanship lang muna kasi the members will be elected kasama dapat yung minority. Pwede puro majority lang ang mga members. So siguro yung chairmanship i-announce yan, but the membership, when the time comes, pag kumpleto na attendance pati ng minority, doon mag-elect na rin ng mga members sa plenary. Opo.